Hello mga kayanggaw! Hello po. Welcome again sa ating channel. Yours truly po, Miss Jem, as your narrator and voice actress for this channel. And my co-voice actor here. Randall. Yes, so welcome. Don't forget to like, comment, and share the video para mas marami pa po tayong kayanggaw na makita yung video natin for today. And our letter sender for today is si Jack. Yan, si Jack. Ayan, kaya naman kumapit na at humandang sabay-sabay tayong kiligin at kilabutan sa istorya natin ngayong araw. Hindi ko akalaing ang pagmamaneho ko ng balsa ang magiging dahilan para makilala ko ang isang magandang dalaga. Pero mas hindi ko inaasahang matutuklasan ko ang malalim na sikreto nilang mag-ama. Para maintindihan ninyo ang lahat, tawagin nyo na lamang akong Jax. At ito ang aking kwento. Dalawang pasahero na lang, lalarga na. Iyo, sasakay kami ng anak ko. Sige ho, nasan po ba yung anak ninyo? Anak, halik ka na. Sasakay na tayo sa balsa papunta sa kabilang baryo. Opo tay, nandito na po ako. Sakay na po kayo, sir. Lalarga na tayo. Matanong lang po, bago lang po ba kayo rito? Oo, bago lang kami rito. At gusto sana namin makahanap ng tahimik at na malayong lipatan. Naku, tamang-tama ho. Tahimik talaga dito sa lugar namin. Kahit simple lang yung pamumuhay doon, masaya talaga. Mabuti naman kung ganon. Sa bahay muna ng kaibigan ko, kami tutuloy munang mag-ama. Oy, Jax. Abay, hindi pa ba tayo aalis? Alam mo namang nagmamadali ako eh. Alis na po tayo. Sumakay na po kayo. Sige na. Atay, mauna na ho kayo sumakay. Susunod na po ako. Napatitig ako sa gandang taglay ng dalagang tinawag ng ama niya bilang Ada. Bilugan ang mga mata niya, mahahaba ang mga pilik mata, morena ang kutis, at may sexy na pangangatawan. Sa totoo lang, noon lamang ako tunay na nagka-interes sa isang babae. Hoy, Jax! Ano ba naman? Aalis na ba tayo o hindi pa? Abay, nakatulala ka na lang dyan eh. Pasensya na po. Ay, nako. Sige na po, sakay na po kayo. Alis na tayo. Siguraduhin mo talaga aalis na tayo. Oo po, pasensya na po. Tay, ayos lang mo ba kayo? Ayos lang ako, anak. Huwag mo ko alalahanin. Tumikim ako at inabutan ko sila ng tigi-isang life jacket. Siyempre, gusto kong laging safe ang mga pasahero ko. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Maya-maya pa, pinaandar ko na ang balsang minamaneho ko. Iha, bago lang ba kayo rito? Opo. Ngayong araw lang po kami lilipat sa bagong baryo. Ay mabuti naman at may bago ulit kaming kapitbahay. Ito, may mga binibenta akong anting-anting at mga langis ha. Protection yan para sa mga hindi natin nakikitang nilalang. Salamat, pero hindi na namin kailangan yan. Ay naku naman, kailangan nyo talaga ito. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Eva ha. Nagbebenta ako ng mga halamang gamot, saka anting-anting at mga langis. Nasabi niyo na ho yan kanina. Ay oo nga pala ano. Ay siya nga pala, ano bang pangalan ninyo? Ako po si Ada. Tapos siya naman po yung tatay ko, si Tatay Leo po. Ang ganda naman ng pangalan mo. Ako nga pala si Jax. Doon din ako nakatira sa baryong pupuntahan ninyo. Masaya ako makilala kayo. Mabuti na lang at may makikilala kami kaagad dito. Kapag wala akong trabaho, baka pwede naman kitang ayaing mamasyal sa buong baryo. Hindi pwede. Kailangan nasa bahay lang ang anak ko. Napatingin ako sa tatay ni Ada. Seryoso ang mukha niya, parang hindi marunong umiti. Gusto ko sanang itanong kung bakit magkaiba ang ugali nila, pero mas pinili ko na lamang manahimik. Ayokong magmukhang pakialamero, lalo na't kakakilala pa lang namin. Ay Leo, abay bakit naman ganyang ka makakunot ng noo? Alam mo, sa tingin ko magkaedad lang tayo. Pero ang mukha mo parang nadagdagan ng 10 taon. Abay, gumiti ka naman kasi. Hindi ba pwedeng tumigil ka na sa kakadaldal mo? Masyado kang maingay. Tay, wag naman ho kayong ganyan.
Ay naku mabuti pa itong anak mo ang bait. Ang swerte mo, iha. Hindi ka nagmana sa ugali ng tatay mong masungit. Hindi mo ko kilala. May sus, ang tao madaling basahin ang ugali. Sa unang kita pa lang, halata na. Katulad mo, unang tingin ko pa lang sa'yo, napakasungit mo na. Hoy, para sabihin ko sa'yo, pumapatol ako sa babae. Tay, huwag naman ho kayong ganyan no. Pasensya ka na, anak. Huwag mo na lang pansinin yung inaasal ko. Napailing na lamang ako. Habang pinagmamasdan ko ang mag-ama, kumunot ang noo ko at bahagya akong kinabahan sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, mabait naman si Ada. Ewan ko nga lang talaga sa ama niyang masungit. Nang titigan ko ang Ginoo, nakita ko ang lungkot sa mga mata niya at ang bigat ng iniisip niya. Aling Eva, pasensya na ho kayo sa inasal ni tatay May pinagdadaanan lang ho kasi kami Ay naku, ayos lang yun. Mas kailangan ninyo pala ng anting-anting na binebenta ko. Para lumayo ang negative vibe sa buhay ninyo. Sinabi na nga hindi namin kailangan yan. Ikaw ba ang kausap ko, ha? Itong anak mo naman ang kausap ko, Pasensya na po talaga Aling Eva Tay, tumahimik na lang po muna kayo Ada, pwede ba kitang maging kaibigan? Oo naman. Huwag ka mag-alala. Aayain kitang mamasyal kapag nakarating na tayo sa baryo. Sige ba? Na-excite tuloy ako. Tapos ipapakilala kita sa mga kaibigan ko para dumami na rin yung mga kaibigan mo. Ay, oo nga pala. Ipapakilala ko rin kayo sa anak ko si Mia, ha? Naku, mabait yun. Kaya sigurado kung magkakasundo kayong dalawa. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa Panginoon Diyos dahil nakilala ko po yung mga katulad ninyo. Maraming salamat po. Wala yun. Ganun talaga kapag may bagong kapitbahay. At dito sa baryo namin, nagtutulungan talaga kami. Habang papalapit kami sa dalampasigan, natanaw ko si Lola Ivy na nagbebenta ng isda. Isa sa mga ikinakabuhay namin dito ang pangingisda at pamamasada gamit ang balsa. May mga bukirin din sa lugar namin at marami sa mga kapitbahay namin ay mga magsasaka. Ada, anak. Hindi ka pwedeng lalabas ng bahay kapag nandun na tayo sa bahay ni Paring Julius. Ayoko mapahamak ka. Ay, excuse me lang, ha? Oh, Ano bang ibig mo sabihin? Na masasama ang mga nakatira sa baryo namin, ganon? wala akong sinasabing ganon. Gusto ko lang na maging maingat pagdating sa anak ko. Iba na ang panahon ngayon. Kahit mukhang mabait at palakaibigan, pwede pa rin may masamang balak. Wow. Napaka-judgmental mo naman tao. Kung hindi ka sigurado na ligtas ka sa baryo namin, wag ka na lamang tumuloy. At sa tingin mo naman makikinig ako sa'yo, ha? Ay, naku naman wag na ho kayong mag-away. Si tatay naman kasi. Napag-usapan na po natin to, diba? Ada, hayaan mo na. Baka naninibago lang ang tatay mo. Saka sabi mo nga, may pinagdadaanan kayo ngayon, di ba? Ay, nako naman. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit sila nagparamdam. Ay, Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Huwag kang matakot, Ada. Sigurado, mga ngaso lang yun at mga sumisipol. Tiningnan ko si Aling Eva at marahan ko siyang inilingan. Ayokong matakot si Ada. Iba ang pakiramdam ko habang nakatingin ako sa kanya. Alam kong may koneksyon kaming dalawa sa isa't isa. Nang silipin ko si Mang Leo, nakita ko ang takot na bumabalatay sa mukha niya. Kaya mas lalo akong kinabahan. Sa tingin ko, may alam siya tungkol sa nilalang na malakas sumipol. Kahit saan talaga may ganitong mga klase ng nilalang. teka. Anong nilalang bang sinasabi mo, ha? Pwede ba? Magbebenta ka ba ng ating-ating na yan kung walang nakakatakot na nilalang sa lugar ninyo? Ay, ewan ko ba sa sinasabi mo? Ada, may alam ba yung tatay mo sa mga kwento tungkol sa mga aswang dito sa amin? Hindi ko masabi, Jax Pasensya na. Ayos lang yun. Huwag mo nang isipin. Huwag kang mag-alala. Alamat lang ang lahat ng nilalang na sinasabi nila dito. Paano kung hindi lang yun alamat? Paano kung totoo? Di simple lang ang solusyon, kundi ang labanan sila. Napatitig sa akin si Ada. Nangungusap ang mga mata niya, pero halatang naguguluhan siya.
Hindi ko alam kung bakit pero marahan kong hinawakan at pinisilang kamay niya. Nagkatitigan kaming dalawa. Bigla akong nabingi sa paligid. Para kaming dalawa lang ang nasa balsang iyon. Nagulat ako nang tumikhim ng malakas ang tatay niya. Kaya naman agad kong binitawan ang kamay ni Ada at namumulang tumingin sa unahan. Ilang saglit pa, nakarating na kami sa dalampasigan. Inayos ko ang pagkakatali ng balsa ko at isa-isa ko silang inalalayan sa pagbaba. Ada, ihatid ko na kayo sa bahay ninyo Kaya na namin ang anak ko. Huwag ka na mag-alala, iyo. Tay, kailangan ho natin ng tulong niya. Ang dami po nating karga ho. Ay, talaga naman. Feeling superhero ka na naman kasi, Leo. Dalawa lang yung kamay mo, aba. Tsaka babae pa yung anak mo. Abi, lunukin mo naman yung pride mo paminsan-minsan. Pwede bang wag ka nga mangialam dito, tanda? Ay, wag ka rin mangialam. Punong-puno na talaga ako sa'yo, Tay naman eh. Sila na nga lang po itong tumutulong sa atin. Ikaw pa yung umaaya. Huwag naman pong ganyan. Alam mo kung bakit ayokong palapit sa kanila, Ada. Pero tay, Tayo na, Ada. Tama na. ay, si tatay naman talaga oh. Jax, pasensya na kayo kay tatay ha. Saka maraming salamat ulit sa tulong ninyo. Hayaan mo, pwede mo naman kaming ihatid sa bahay kung gusto mo talaga eh. Ganun ba? Sige ba? Agad kong binuhat ang mabibigat na gamit ni Ada. Kahit nakasimangot at galit si Mang Leo, ayos lang. Si Ada naman ang inaalala ko. Kaya gusto ko talaga siyang tulungan. Medyo may kalayuan ang bahay nila, pero wala yun. Basta para sa dalaga, kaya kong gawin ang lahat. Ay, mukhang tinamaan na yata talaga ako. Dito mo na lang ilagay yung mga gamit namin, Jax ha. Maraming salamat talaga. Naku, wala yun. Bagong lipat naman kayo kaya okay lang sa akin yun. Ito nga pala yung bayad namin ni tatay. Oo. Maraming salamat Ay, ulit naku, ha. wag na. Ayos lang, libre ko na kayo. Ha? Tanggapin mo ng bayad namin, Jax. Wag na ho talaga, Mang Leo. Kung gusto mo pang makita at madalaw dito ang anak ko, tanggapin mo yan. Hindi kami nagpunta rito para magpalibre. Lahat ng tao kailangan ng pera. Jax, sige na. Tanggapin mo na ha. Gusto mo bang magalit lalo si tatay sa'yo? Siyempre, ayoko naman. Pero sige, salamat po ulit. Mauna na po ako Okay, sige. Ingat ka sa daan ha. Bago po pala yan, Mang Leo. Gusto ko sanang ipasal si Ada bukas. Kung ayos lang po sa inyo. Hindi pwede. Marami pa kaming gagawin bukas. Kung ganun, tutulungan ko na lang po kayo bukas. Naku, wag na Jax. Hindi ba mamamasada ka pa? Ay, oo nga pala. Pero pwede naman akong mamasada ng umaga. Tapos sa hapon, libre na ako. Oo, sige. Ikaw ang bahala. Paano? Hintayin na lang kita bukas? Oo ba? Sige, alis na po ako, Mang Leo. Ada. Kinawayan ko at nginitian ang dalaga. Ganon din ang isinagot niya. Masaya akong umuwi. Pasipol-sipol pa habang naglalakad. Nadaanan ko si Aling Eva na nag-aayos ng mga paninda niyang anting-anting. Doon siya madalas sa kabilang baryo dahil maraming turista. Bigla akong nagulat nang batuhin ako ni Mia ng plastic bottle. Napasama tuloy ang tingin ko sa kanya. Ano ba problema mo? Bigla ka nang babato dyan Ay, nako. Paano ba naman kasi? Para kang baliw na pangiti-ngiti dyan. Tinawag kita pero parang nabingi ka na yata. Kaya binato na lang kita ng bote. Ano? Effective naman, di ba? Ewan ko sa'yo. Saka huwag ka nga, masaya ako kaya nakangiti ako, no? Ganon. Masaya ka. Sabagay. Kwento nga sa akin ni nanay na halos lumuwa na raw yung mga mata mo kakatingin doon sa bagong kapitbahay natin. Wow naman, Aling Eva. Ang bilis nyo talaga makareport sa anak ninyo, no? Syempre naman. Wala akong tinatago sa kanya So, ibig sabihin, totoo nga. Oo. Tinamaan ka agad ako eh. Parang may palaso akong na-feel sa puso ko. Tumusok dito. Unang kita ko pa lang sa kanya, nalaglag kagad yung brief ko eh. Sus, ang tanong, nagbibrief ka ba? Hoy, kala mo sa akin, syempre nagsusuot ako nun, no? Paano naman ako niyan? Hoy, nangako ka kaya sa akin na papakasalan mo ko. Ano yun? Bogus na? Huwag kang masyadong maingay dyan.
Saka sa pagkakatanda ko, wala naman akong pinangako sa'yo nun, no? Oh, sino yun? Si Max. Ay nako, kayong magkaibigan talaga, puro kalokohan eh. Ay, mahal ka ni Max, sigurado ako. O, sige na, alis na ako. Bukas, ipapakilala kita kay Ada, ha? Kumaway muna ako sa mag-ina bago pumasok sa bahay. Wala pa si Max. Malamang nasa dalampasigan pa, nangingisda. Pareho kaming ulila. Kaya nagtutulungan na kami sa buhay. Pagdating ko, naligo agad ako at nagpalit na ng damit. Ilang minuto lang, dumating na rin si Max. Halatang marami siyang huli. Kitang-kita sa lapad ng ngiti niya. Oh, sayo natin ah. Dami mong huling isda, no? Oo, nako, marami akong huli. Pinakyaw pa nga lahat ni Lola Ivy. At saka, kanina pala, bigla akong sinampal ni Mia. Ano problema nun? Sinampal ka nga talaga. Bakit parang masaya ka pa? Paano ba naman? Pagkatapos niya ako sampalin, natumba siya. Tapos bumagsak sa akin. Oh. Naglapat yung labi naming dalawa. Kaya sinampal niya ulit ako. Paano yan? Matutupad na yung pangarap mong pakasalan siya. Naku, wala pa mangyari yun. Ikaw yung gusto nun eh. Anong ako? Hindi bulag ka lang talaga. Ay naku, sana nga lang talaga pare. Ako na ang nagsaing kasi alam kong pagod din si Max sa pangingisda. Pagkatapos ng kanin, sinunod ko naman ang ulam. Ilang minuto lang, nakapag-ain na ako. Tinawag ko na si Max para sabay na kaming kumain. Pero bigla na lang may kumatok sa labas ng bahay at agad akong natigilan. Baka si Mia na yan. Hindi ka na magbukas. Natatakot ako baka mamaya sampalin na naman ako bigla eh. Ayos lang masampal, basta may libreng alik, di ba? Sige na, ikaw na magbukas ng pinto. Oo na, sige na. Sandali, nandito na. Magandang gabi. Meron akong dalang ulam para sa'yo. Ada, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Saka, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Di wow. Yung isa lang talaga yung napansin mo, ako hindi. Hello? Invisible na ba ako sa paningin mo, ha? Mia, anong ginagawa mo dito? Hoy, wag ka nga asyamero. Hindi ako nagpunta dito para sa'yo, no? Wala naman ako sinabing pumunta ka para makita ako eh. Defensive eh. Sige na, pumasok na muna kayo. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Nagpunta lang naman kami dito ni Mia para iabot sa'yo tong ulam eh. Sige na, tara na. Alam niyo, sabayan niyo na kaming kumain ni Max, di ba? Ano, siya lang yayayain mo. Paano naman ako? Ano, didilat na lang dito, buong magdamag, ganon? Ay, ano ko ba? Pasok ka na, mahal na Reyna. Syempre, hindi ka pwede tumayo lang dyan buong gabi. Tara Mia, pasok na raw tayo. Saka maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito Naku, wala yun. Magkaibigan na rin naman na tayo eh. Agad kong inasikaso si Ada. Hinila ko ang isang silya para maupo siya. Si Max naman, pinaghila rin si Mia ng upuan. Pero inirapan lang siya nito. Nagsimula na kaming kumain. Sinigang na bangusan dala ni Ada. Sarap na sarap akong kumain sa mga sandaling iyon. Lalo na't espesyal na ulam iyon na dala ng babaeng gusto ko. Ang sarap talaga ng sinigang na bangus mo, Ada. Masarap ka pala magluto. Salamat naman at nagustuhan mo. Mapili kasi si tatay sa pagkain kaya ayun, nakahiligan ko na rin magluto. Ayos. Alam mo, swerte ng lalaki mamahalin mo, no? Tama. Ako nga, swerte rin ng babaeng magkakagusto sa akin. Asa ka namang may magkakagusto sa'yo. Huwag ka na nga mangarap dyan, Max. Tulog mo na lang yan. Uy, siguro may nagkakagusto sa akin, oh. Hoy! Siguro may gusto ko sa akin, oh. Kita mo kanina, hinaligan mo ako. Ayan, kumain ka na lang. Dami mo pang sat-sat Alam na nga natin, aksidente lang yun, kaya huwag kang pilingero. Alam nyo, bagay kayong dalawa. Di ba may kasabihan nga na, the more you hate, the more you love. Ganun na ganun kayong dalawa Sa tingin ko tama naman yan, Ada. Kaya siguro inis na inis sa akin to si Mia dahil ultimate crush niya ako. Kapal na mukha. Aray, naman, bakit ka ba nananakal? Sakit mo. Nakakainis ka kasi. Jax, tapos na akong kumain. Mauna na kami ni Mia ha. Salamat sa pangimbita sa amin. Wala yun.
Salamat din ulit dito sa ulam na dala mo ha. Tumango na lamang siya at hinila na si Mia palabas ng bahay. Ay, ang bilis niya namang umalis. Kung pwede lang sanang mas mahabang oras pa siyang makasama. Kaya lang, nagsimula na kasi mag-iringan sina Max at Mia. Baka hindi siya sanay sa ganong klaseng eksena. Kaya naman mas pinili na lamang niyang umiwas. Ako naman, niligpit ko na ang mga pinagkainan namin. Oh, teka. Bakit parang lungkot ang mukha mo dyan? Kasalanan yun ni Mia eh. Hindi pa sana alis si Ada kung hindi na ingayan sa inyo. Pasensya na. Si Mia kasi ang kulit eh. Bakit kasi hindi mo na lang siya ligawan? Relax ka lang pare. May tinatawag na tamang panahon. Ikaw, kailan mo balak ligawan si Ada? Mag-iipon na muna siguro ako ng lakas na loob pare. Bago lipat lang sila eh. Gusto ko munang mas makilala namin yung isa't isa. Kung sa bagay, may punto ka. Kinabukasan, maaga akong naligo at nag-ayos. Maaga ang biyahe ko ngayon. Kailangan, bago magtanghali, nakabalik na ako. Gusto kong ipasyal si Ada sa buong baryo. Dadalhin ko siya sa magagandang lugar. Kaya matapos ang huli kong biyahe, agad akong umuwi. Naligo at nagbihis. Sinigurado kong napakabango ko. Ilang sandali pa, naglakad na ako papunta sa bahay nila Ada at kumatok. Maya-maya, binuksan niya na ang pinto. Magandang tanghali Ada. Ayain sana kitang mamasyal kung ayos lang sa'yo. Ayos lang naman. Tara, pasok ka muna. Teka, nananghalian ka na ba? Hindi pa nga eh. Excited kasi akong pumunta dito kaya nakalimutan ko na. Tamang-tama pala eh. Di pa kami nagsisimulang kumain ni tatay. Tara, samahan mo na kami. Teka, ayos lang ba? Oo naman. Halika, nandun si tatay sa kusina. Magandang tanghali po, Mang Leo. Magandang tanghali naman iyo. Sige na, maupo ka na. Saluhan mo kami ni Ada. Salamat po, Mang Leo. Magsisimula na sana kaming kumain nang may biglang kumatok sa labas. Nagkatinginan kaming tatlo at agad na tumayo si Ada. Ako na po magbubukas. Baka si Mia na po yun. Ay, hello Ada. Nandiyan ba ang masungit mong tatay? Si tatay, nasa loob po. Halika ho kayo. Saluhan niyo na po kaming kumain. Ay, nako naman eh, tamang-tama pala. May dala pa akong ulam para sa inyo eh. Baka naman may halong gayumay ang dala mong ulam ha? Sino naman ang gagayumahin ko? Ikaw? Naku naman, huwag ka nang umasa, Leo. Saka hindi gayumang ilalagay ko sa pagkain mo, kundi lason. Kita mo na. Sabi ko sa'yo masama talaga ang kutob ko sa babaeng yan, anak. May gagawin niya masama sa atin. Tay, pwede po ba? Kumain na lang po tayo, ha? Bibiro lang naman po si Aling Eve. Kayo naman, masyado niyo po sinaseryoso. Ay, Aling Eva, naku, mukhang masarap po tong ulam na dala niyo, ha? Salamat po dito, ha? Ay nako, wala yun iha. Para sa'yo talaga yan. Alam kong mabuti kasi ang puso mo eh. Hindi katulad ng iba dyan. Hoy, may pinariringgan ka ba? Abay bakit? Tinatamaan ka ba? Alam nyo, sa totoo lang, bagay po kayong dalawa. Oo nga, no? Bagay na bagay sila. Parang si Max sa si Mia. Oo nga. Tawa kami ng tawa ni Ada sa sinabi kong yun. Dahil para nga talaga silang sina Max at Mia. Puro bangayan, pero halata namang may gusto sa isa't isa. Pagkatapos kumain, tumulong si Ada sa pagliligpit. Nagpaalam na kami kina Mang Leo at Aling Eva. Samantala, dinala ko muna si Ada sa dalampasigan. Mainit pa para mamasyal. Kaya doon kami sa kubo sa tabing dagat. Presko ang hangin at napakapayapa ng paligid. Ay, grabe, ang ganda naman dito. Payapa. Tapos, ang sarap pa ng simoy ng hangin. Kaya nga kita dinala dito eh. Para makapag-relax ka. Pakiramdam ko kasi may babigat kayong dinadala ng tatay mo. Hindi nyo lang pinapakita. Ay, ang hirap kasing ipaliwanag eh. Pero sana, magtagal kami sa baryo na to. Ano? Teka, may balak pa kayong umalis ng tatay mo? Hindi ko alam. Depende sa sitwasyon. Ay, nakakalungkot naman. Pwede bang hilingin ko na dito na lang kayo ng tatay mo? Wala namang bayad ang mag-wish eh. Pero alam mo, kahit ako,
Napapagod na ako sa kakalipat ng bahay. May pinagtataguan ba kayo? Parang ganun na nga. Oh. Pero pasensya na ah. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo eh. Ayos lang yun. Alam kong darating ang tamang panahon para sabihin mo ang totoo. Handa naman ako maghintay. Alam mo, wag na nating isipin yan. Di ba nandito tayo para mawala yung alalahanin ko? Tama. Gusto mo maligo tayo sa dagat? Hindi gaano mainit sa banda ron, no? May malaking puno kasi. Sige ba? Matagal na akong hindi nakakaligo sa dagat eh. Naligo na nga kami ni Ada sa dagat. Nandoon lang kami sa mababaw na parte dahil hindi siya marunong lumangoy. Ang lapad ng ngiti niya, nakakahawa. Kung pwede lang, titigan ko siya buong maghapon basta't hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Sinabuyan niya ako ng tubig dagat, kaya sinabuyan ko rin siya. Tawa kami ng tawang dalawa. Pero natigil ang marinig namin ang malakas na boses ni na Max at Mia. Oh, daya nyo naman talaga, oh. Hindi nyo man lang kami sinabihan na maliligo pala kayo. Oh, Max, kau pala yan. Eh wala ka naman kasi kanina sa bahay pagdating ko, kaya wala akong kasalanan, no? Sus, palusot. Di mo pa rin kami sinabihan, no? Nasa bahay lang kaya ako magdamag. Sus. Ay naku, pasensya na Mia ha. Eh hindi na namin naisip na tawagin ka. Nagmamadali na kasi kami dahil nga ang ingay ni tatay sa kaninanay mo. Panay ang bangayan nila sa bahay kanina. Ano? Nasa bahay ninyo si nanay? Oo eh. Teka, hindi niya ba nabanggit sa'yo? Eh, wala naman siya sinabi. Naku, kaya naman pala hindi mapakali sa susukotin niya yun kanina. Aba, papa-impress pala sa tatay mo. Pambira si nanay talaga, oh. Ay, nako, galing din pala ni Aling Eva. May palihim na pagtatarget. Pero in fairness naman kay nanay ah. Bumata siya simula nung nag-ayos na eh. Hindi ko nga rin napansin na nag-ayos pala siya kanina. Paano naman kasi nating mapapansin? Panay yung bangayan nila ni tatay. Napailing na lamang ako dahil nandoon sina Max at Mia. Naligo na rin sila. Tawang-tawa ako habang nilalambing ng kaibigan ko si Mia. Matapos maligo, nagbanlaw kami at nagbihis. Kinagabihan, naisipan naming mag-bonfire. Nasa gitna namin ng apoy, bawat isa may tinuhong na isda sa kawayan at inihaw sa harap namin. Ang boring naman. Wala ba tayong gagawin? Kakain lang tayo tapos titingin sa langit. Eh, anong bang gagawin natin? Eh, ikaw nga, mag-isip ka nga, bilis. Wala akong maisip eh. Alam ko na, ganito na lang. Maglaro na lang tayo ng question and answer. Oh, di ba? Ha? Paano ba laruin yun? Ngayon ko lang narinig yung larong yan eh. Ang alam ko kasi noon, truth or dare. Parang ganun din yun. Medyo bago lang to. Ito, simple lang ha. Halimbawa, ako magtatanong, sasagutin mo. Tapos kapag ikaw naman magtatanong, si Mia ang sasagot. Si Mia, si Max, tapos si Max ako. Paikot-ikot lang, ganun. Uy, ayos ah. Gusto ko yan. Gawa ko dyan. Di ba? Sige ako rin. Pakiramdam ko nga masaya yan. Oh, sige. Ako na mauna ha. Ada, may naging kasintahan ka na ba? Wala pa eh. Oh, O paano? Ako naman magtatanong ah. sige. Mia, may crush ka ba dito sa baryo? Crush? Eh, oo naman. Ang dami kaya. Hindi bagay sa babae maraming crush, no? Pakay mo ba? Ay, naku. O, ito. Tanong ko sa'yo. Bakla ka ba, ha? Hindi, no. Balikan kita dyan eh. Makita mo kung sino yung sinasabi mong bakla. Eh, hampasin kaya kita ng bakya pag ginawa mo Oo, yan. tama na yan. Oh, magtanong ka na, Max. Sige na. Pre, pwede mo si Mia na lang yung tanungin ko? Hindi pwede. Sa pangalawang ikot, pwede na. Okay, sige. Ito na lang tanong ko. Pre, may crush ka ba kay Ada? Buisit naman yung tanong mo ng bibigla ka. Langya ka naman, pare. Sige na, sagutin mo na lang kasi dami mo pang arte. Oo, gusto ko si Ada. Ramdam ko ang init ng mukha ko. Para akong teenager na kinikilig sa harap ng crush ko. Sinamaan ko ng tingin si Max, pero tinawanan lang niya ako. Dahil tuloy doon, hindi ako makatingin ng maayos kay Ada. Pero maya-maya,
makakaganti rin ako sa kaibigan kong si Max. Okay, baliktad naman ha. Oh Max, ikaw na tatanungin ko. Matagal mo na bang mahal si Mia? Hoy, teka lang. Ano ba naman yan? Bakit ako nasali sa tanong na yan? Eh, yan kasi, inuuna mo ako eh. Sagot na pare, sige na. Lang yan naman oh. Oo na, sige na, matagal ko nang gusto si Mia. Ano? At may sasabi mo, Max? Oh. Hindi tayo taloan na ba? Mas lalaki pa yata ako tama na yan. Oh, si Max nang magtatanong, naglalaro nga tayo, di ba? May gusto ko na bang iba? Ha? Hmm. Ano ba naman yan? Bakit naman personal yung tanungan dito? Sagutin mo na lang kasi. Gusto ko lang malaman kung may... Kung may pag-asa ba ako sa'yo. Ay, okay, sige. Meron na akong gustong iba. At wala kang pag-asa sa akin, hoy. O, okay na? O, Ada, ako naman magtatanong sa'yo, ha? Paano mo malalaman kung may gusto ka sa isang lalaki? Sige, sagutin mo yan, ha? Hindi pa kasi ako nagmahal eh. Pero sa tingin ko, kapag lagi mo siyang iniisip, saka kahit ano pang ugali niya, tanggap mo siya kung ano o sino talaga siya. Okay. Masalamat sa sagot. O, ikaw naman magtanong. Ako na, no? Si Jax na yung tatanungin ko, tama? Jax, handa mo kaya akong hintayin hanggang sa naging handa ako? Oo naman. Alam mo, kahit matagal, ayos lang sa akin, Ada. Sa ngayon, ayos na sa akin na magkaibigan na muna tayo. Mabuti ka pa, Jax. Bigla sumakit yung ulo ko. Sige na, mauna na muna ako sa inyo. Ha? Teka, pero Max, hindi ka pa kumakain. Ayos lang ako. Huwag mo na akong intindihin. Tumayo si Max at malalaki ang hakbang na naglakad palayo. Kita ko ang lungkot sa mukha ng kaibigan ko. At nang tingnan ko si Mia, malungkot din siya. Pakiramdam ko talaga, ayaw lang magpakatotoo ni Mia sa sarili niya. Naging tahimik kami ng gabing yon matapos mag-walk out ni Max. Makalipas ang ilang araw, lalo kaming naging malapit ni Ada sa isa't isa, habang sina Mia at Max lalo namang nag-iiwasan. Hi Jax! Kamusta? Busy ka ba ngayon? Hindi naman. Bakit? Gusto ko lang sanang magpasama sa'yo eh. Dun sa may falls. Nabanggit kasi sa akin yun ni Mia. Oh, sige. Sabihan ko rin si Max ha. Baka gusto niyang sumama. Tapos tanungin mo si Mia. Sige, susubukan ko. Siguro mas maganda kung bandang hapon na tayo pumunta, no? Tapos gabi na tayo umuwi. Tama. Mas maganda nga yun. Makikita natin kumikinang ang falls sa ilalim ng buwan. Di ba? Sige, kita na lang tayo mamaya. Kinausap ko nga si Max at pumayag naman siyang sumama. Kahit alam niyang pupunta rin si Mia. Kinahapunan, nagtungo kami sa falls. Masayang-masaya kaming dalawa ni Ada. Maliban na lamang sa dalawang panayang iwas sa isa't isa. Gabi na nang matapos kaming maligo at magbihis. Wow! Ang ganda naman ng tubig sa ilalim ng buwan. Oo nga eh. Kasing ganda mo yung mga bituin sa langit, Ada. Naku, alam mo, masyado kang mabulaklak magsalita ah. Palagi mo na lang akong pinapakilig eh. Mabuti ka pa, Ada. Marunong kiligin. Hindi gaya ng iba dyan. Hoy! Nagpaparinig ka na naman ba, ha? Saka, mas okay naman si Jax kasi kaysa sa'yo. Si Jax maginoo at mabait. Hindi katulad mo, puro biro at kalokohan ang ginagawa. Hoy! Huwag mo nga akong kinukumpara kay Jax. Magkaiba kaming dalawa, no? Bakit ikaw? Kinukumpara mo naman ako kay Ada. Batukan kita dyan eh. Huwag nga kayo maingay. Naririnig niyo ba yung sipol na yun? Ha? Anong sipol ba yun? Ibig sabihin may ayugok sa paligid. Bilisan nating umalis. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Tara! Naigpit kong hinawakan ng kamay ni Ada. Nakita ko rin na pinoprotektahan ni Max si Mia. Kami ang naunang naglakad ni Ada. Kasunod ang dalawa naming kaibigan. Dahan-dahan lang kami para hindi makagawa ng anumang ingay. Pero hindi pa kami nakalalayo nang may halimaw na sumugod sa amin.
May makakain na naman ako ngayon. Ang babango ninyo. Max, ako na bahala sa halimaw na to. Protektan mo sila Ada at Mia. Oh, sige, Jax. Hindi ko ayaw masaktan sila. Gutom na ako kaya umanda kayo. Hindi ko ayaw masaktan mo kami. Diyos ko po, hindi po sana kami papabayaan. Ada, huwag ka mag-alala. Sigurado akong matatalo nila yung halimaw na yan. Sana nga matalo nila. Natatakot ako. Ramdam ko ang takot ni Ada. Kaya lalo ako naging porsigido na talunin ng halimaw. Pero malakas ito at mabilis. Kaya tinulungan na ako ni Max. Nagsabay kaming umatake. Pero nagulat kami nang bigla itong mawala at mapunta sa likuran ni Mia. Agad na tumakbo si Max at hinila ang dalaga. Kaya ang braso niya ang natusok sa malalim na kawayan na hawak ng halimaw. Sarap ng tugo mo. Max, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buisit kang halimaw ka. Ako harapin mo. Itong asin para sa'yo. Yeah! Ano yan? Ang sakit. Mas maraming asin para sa'yo! Babalikan ko kayo. Hindi pa iyon ang huli naming laban sa halimaw na yon. Mabilis kaming umalis at dinala si Max sa bahay para magamot. Si Mia naman, kumuha ng mga halamang gamot sa kanila at dinala sa amin. Namamaga ang mga mata niya sa kakaiyak. Tigilan mo na nga yung pag-iyak mo. Hindi pa ako patay, Mia. Aray ko naman. May sugat na nga ako. Bakit mo ako sinapak? Puro ka kasi kalokohan eh. Abwisit ka. Buti na lang talaga masamang damo ka eh. Kaya matagal ka mamatay eh. Ay, masamang damo na pala ako ngayon. Salamat at iniligtas kita kanina, ha? Wow, ha? Hindi ka na nga. Gagamitin ko na yung sugat mo. Hindi na. Baka mamaya lason pa ilagay mo sa sugat ko eh. Pakiramdam ko kasi gusto mo lang mawala ako sa buhay mo. Aray ko naman. Sige, salita ka pa. Sakit. Talaga ako na mismo tatapos sa'yo eh. Eh. Napapailing na lamang ako sa bangayan ng dalawa. Pero halata ko rin namang concern si Mia sa kaibigan ko. At si Max naman, gusto lang talagang magpapansin sa kanya. Hinila ko si Ada papunta sa kusina para maganda kami ng pagkain. Pero bago iyon, marahan ko muna siyang inalalayan at pinaupo sa silya. Ada, ayos ka lang ba? Napansin ko kanina, nanginginig ka. Ayos lang ako. Pero sa totoo lang, natakot talaga ako na may mangyaring masama sa atin eh. Kalimutan mo na yung mga nangyari. At saka hindi ko naman hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Salamat, Jax, ha? O, paano? Tulungan na kita sa pagluluto. Wag na, sige na, kaya ko na to. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay eh. Teka, ikukuha lang kita ng tubig para gumaan yung pakiramdam mo, ha? Sige, salamat. Napakabait mo talaga. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya at marahang pinisil yon. Mabilis akong nagluto ng pagkain para sa aming lahat. Nang matapos kaming kumain, hinatid ko na sina Ada at Mia. Ayaw pa sanang umuwi ni Mia dahil nag-aalala siya para kay Max. Pero sinabi ko na lang na bumalik siya bukas. Maya-maya, umidlip ako nang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. At napatagilid ako nang may tumusok sa hikaan ko. Max, umatake na naman ang ayugok. At saka lang muna sa duyan, ha? Kung hindi tayo titigilan ng halimaw na yun, ha? Ako nang bahala sa kanya. Marami akong dalang asin, bawang at kalamansi. Yun ang magiging kahinaan niya. Ay, sige na, mag-ingat ka, Jax, ha? Hindi pa ako tapos sa inyo. Ayaw mo talaga kaming tigilan, ha? Itong napabagay sa'yo! Ah! Ang sarap ng tugo mo. Gusto ko ng tugo. Itong asin at tiniktik na bawang! Bagay na bagay ito sa'yo! Tama na yan. Alis na ako. Oo! At huwag na huwag ka nang babalik dito, halimaw! Hinihingal akong napaupo sa papag namin. Hindi pa rin ako makapaniwalang totoo talaga ang ayogok. At hindi ako papayag na may mangyaring masama sa mga taong mahal ko. Lalong-lalo na kay Ada. Kailangan ko siyang protektahan. Kinaumagahan, inayos ko ang balsa dahil may naisip akong paraan para mawala sa isip ni Ada
ang mga nangyari kagabi. Oh, bakit parang galit kang inaayos yung balsa mo? Uy, kasabay ka sa init ng panahon, pare. Hindi ako galit. Gusto ko lang masigurong matibay ang balsa na gagamitin natin. Ayokong may mangyari masama, no? Oh, tutulungan na kita dyan. Kaya ko pa naman eh. Malayo naman sa bituka tong sugat ko eh. Huwag ka na nga magulo, Max. Sige na. Maupo ka lang dyan para gumaling ka kagad. Masyado ka kasing pabida. Baka mamaya bumuka pa yung sugat mo eh. Mas mabuti nga yun eh. Para may mag-aalaga at aalagaan ako ni Mia. Pakiramdam ko tuloy, mahal niya ako. Eh paano ba naman ang taas ng pride ng babaeng yon? Ayaw talaga magpatalo. Eh buti na nga lang, hindi ganun si Ada ko. Ada mo, kailan pa siya naging sayo? Saka ikaw masyadong halatang protective ka masyado kay Ada. Ay nako. Tumahimik ka nga dyan kung ayaw mong martilyuhin ko yung dila mo. Akala mo naman hindi ka rin protective kay Mia. Oo na, sige na. Di na nga kita kukulitin. Basta siguraduhin mong matibay yan ha. Gusto ko pa kasi makita yung mga magiging anak namin ni Mia eh. Taas ng pangarap pare ah. Hindi ka pa nga sinasagot, anak agad yung iniisip mo. Eh, ligawan mo muna siya. Pinilit kong mag-focus sa pag-aayos ng balsa kahit pagod at antok na ako. Dahil kulang ako sa tulog kagabi. Inayos ko talaga ito ng mabuti. Ayokong maulit ang nangyari noong isang gabi. Habang nagtatrabaho, panay pa rin ang kantyaw ni Max. Pero tiniis ko na lamang para kahit papaano makalimot si Ada sa takot niya. At nang makita ko siyang papalapit, mas lalo akong nagpakitang gilas sa paghampas ng martilyo. Jax, eto, may dala akong juice at saka tinapay. Magpahinga ka muna sandali Kanina ka pa dyan eh. Masyado pang mainit yung panahon Naku, baka ma-heat stroke ka pa niyan. Salamat Ada. Sakto yung dating mo, kanina pa ako nauuhaw eh. Nanunuyo na yung lalamunan ko sa sobrang init. Max, busin mo tong sopas na niluto ko para sa'yo naobliga ako magluto kasi sabi ni nanay, mabilis daw gagaling yung sugat mo kapag puro masusustansyang pagkain yung kakainin mo. Kainin mo na. Wow! Ang sarap naman palang magkasakit kasi ikaw mismo yung nag-aalaga sa akin. Pakiramdam ko tuloy, mabilis talaga akong gagaling dito. Huwag mo nga akong binobola dyan. Kumain ka na lang dyan kung ayaw mong bawiin ko tong pagkain. Sige ka. Nababaliw talaga yan kapag nakikita ka, Mia. Tingnan mo, nagiging sweet yung loko kahit wala naman talaga yun sa pagkatao niya. Hayaan mo na lang silang dalawa. Gusto mo bang hindi nila magpansinan ulit yan, ha? Kung sa bagay. Alam mo, nakakalimutan ko yung pagod ko kapag kakasama talaga kita, Ada. Ay, nako. Alam mo, katulad ka rin ni Max eh. Mahilig mang bola. Mia, salamat sa dala mong sopas ha. Saka salamat din sa pag-aalaga mo sa akin. Naku, wala yun. Yun lang yung kaya kong itumba sa pagliligtas mo sa akin eh. Pagkatapos kong ayusin ang balsa, sumakay na kami at nagdala ng pagkain. Hindi na rin masakit sa balat ang araw, kaya sabay-sabay kaming kumain. Saglit na nawala ang bigat sa dibdib naming lahat. Ang sarap makitang si Ada na nakangiti habang pinapanood sina Max at Mia na nagkukulitan. Kahit alam naming may panganib, kinalimutan namin iyon. Dahil sa sandaling yon, doon ako kumukuha ng lakas. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para manatili ang ngiti sa labi niya. Ada, pasensya ka na sa mga nangyari Nakita mo pa yung halimaw na yun. Akala ko kasi hindi siya totoo eh. Ayos lang yun, Jax. Hindi mo naman yun kasalanan eh. Saka marami talagang bagay ang dumarating sa buhay natin ang hindi naman natin inaasahan. Natakot ka ba sa mga nangyayari? Pero huwag ka mag-alala. Poprotektahan naman kita. Salamat. Nung una, natakot ako. Pero alam ko naman kasing magiging ligtas ako basta't nandyan ka eh. Kaya salamat talaga dahil lagi kang handang protektahan kami. Lalo na ako. Siyempre naman. Gusto pa kitang ligawan at marami pa akong pangarap na kasama ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayari masama sa'yo. Oo, ramdam ko naman yun eh. At sobra kong pinapahalagahan yun. Ay, change topic na nga muna tayo. Curious lang ako.
Ano palang pangarap mo sa buhay? Ako? Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kasama ng taong mahal ko. Yung walang kinakatakutan tapos masaya lang. Simple lang pala yung gusto mo, no? Alam mo, pareho tayo. Ganyang buhay din yung hinahangad ko eh. Para sa ating lahat dito sa tabing dagat. Ang saya ko naman dahil pareho tayo ng gusto. Parang tinadhana talaga tayong magkalapit tayong dalawa, no? Ganon din yung tingin ko, Jax. At masaya ako na ikaw yung kasama ko ngayon. Habang nag-uusap kami ni Ada, mas lalo ko pa siyang nakilala. Hindi lang siya maganda. May mabuti siyang puso at matapang din. Para akong hinihila ng boses niya. At doon, nabuo ang koneksyon naming dalawa. Unti-unti, naging maganda rin ang samahan namin kasama sina Max at Mia. Pia, aminin mo na kasi. Kaya mo ako inalagaan dahil may crush ka rin sa akin. Huwag mo na itago. Natana mo sa kislap ng mga mata mo eh. Hoy, kapal talaga ng pagmumukha mo eh, no? Ginagawa ko lang to dahil may utang na loob ako sa'yo sa pagliligtas mo sa akin. Huwag ka nga ambisyuming dyan. Talaga ba? Gusto mo lang talaga ako makita araw-araw eh. At isa lang ang ibig sabihin nun. Special ako sa'yo, no? Oh, di ba? Special ka naman talaga eh, kasi special child ka, di ba? Ay, Ay, naku. Pahinga ka na nga lang dyan kung ayaw mo madagdagan yung sugat mo. kahit saktan mo pa ako, hindi ako magagalit sa'yo, no? Ganyan kita kamahal. Bilang kaibigan. Oh. Kaibigan mo mukha mo. Tigilan mo na nga yung banat mo. Hindi nabebenta sa akin yan. Batukan pa kita dyan eh. Salamat, Bia. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Alam mo, kahit makulit ako, alam ko nag-aalala ka pa rin sa kalagayan ko. Syempre naman. Ayoko kayong mawala ng kaibigan ko, no? Kahit napakakulit mo, syempre mahalaga ka pa rin. Sino na lang yung aasarin ko kapag wala ka na, di ba? Ilan ba talaga yun? Akala ko naman may iba pang dahilan. Pero sa bagay, ayos na rin yun. Malay mo, magbago ka pa. Ewan ko sa'yo. Minom ka na nga lang ng gamot mo para gumaling na yung topak mo. Napapangiti at napapailing na lamang ako habang naririnig ang asaran ng dalawa. Dinig na dinig namin sila. Kahit kailan talaga tong si Max, hindi nauubusan ng banat kapag kasama si Mia. Pero kahit paano, nakakagaan din ng loob ang marinig ang tawanan nila. Mas lalo lang kaming nagiging matatag na magkakaibigan. Sana lang, hindi yun magbago. Pero nagulat ako nang may bigla kaming narinig na malakas na sipol. Jax, hindi ba si Lolo Eli yun? Bakit ganyan siya kumakatingin sa atin? Huwag mo na siya titigan para hindi niya mahalata na alam nating nakatingin siya. Ano bang ginagawa niya? Ayun, nakatayo siya dun sa ilalim ng puno. Bigla tuloy akong kinilabutan. Narinig ko na yung sipol na yun. Ganyan na ganyan yung tunog ng halimaw na yun. Ako, oo nga no. Sobrang nakakapangilabot naman yung tunog. Sana naman hindi siya magpakita ng umaga. Baka himatayin ako sa takot kahit brusko ako. Sige na, huwag na kayong kabahan. Hindi aatake ang aswang habang may sikat ang araw. Jax, natatakot ako. Para kasing may masamang mangyayari eh. Shhh! Huwag kang mag-alala, Ada. Sama-sama naman tayo eh. Jax, ano plano natin? Dadaong na ba tayo? Hindi, wag na muna. Obserbahan na muna natin ang ginagawa niya. Alam ko rin naman na wala siyang gagawing masama eh. Natakot na ako ah. Bigla ako nanlamig eh. Sana hindi totoo yung sabi-sabi ng isang ang halimaw yan. Ang kaninang masayang vibes, napalitan ng takot at kaba dahil sa presensya ni Lolo Eli. Nakatayo lamang siya at pinagmamasdan kami. Parang may hinihintay. Kasabay nun, ang isang malakas na sipol na nagpatayo ng balahibo naming lahat. Natatakot si Ada sa tabi ko, kaya hinawakan ko ang kamay niya at marahang pinisil iyon. Nang sumapit ang hapon, umuwi na kami. Hinatid namin sila Mia at Ada. Oh, Jax,
Gabing-gabi na, bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog eh. Ewan ko, iba yung pakiramdam ko. Huwag kang masyadong mag-isip. Alam mo, mas mabuti pa, magpahinga ka na muna. Alam ko pagod ka. Hindi pre. May nagtutulak sa akin papunta kina Ada. Iba talaga yung kutob ko eh. Oh, kina Ada? Gabing-gabi na, anong gagawin mo ron? Ewan ko, basta kailangan ko siyang puntahan. Hindi talaga ako mapakali. Nag-aalala ako dahil sa kanya nakatitig si Lolo Eli. Uy, kung ganun nga. Sige, mas mabuti puntahan mo na siya. Sige. Mag-iingat ka rito ha. Wala ka pa namang kasama. Tingin mo sa akin matatakotin? Sige na, umalis ka na. Puisit talaga to. Tinanguan ko si Max at agad akong umalis. Dala ang sibat ko, hindi ko alam kung kailan muling aatake ang aswang na iyon. Ilang sandali lang, nasa labas na ako ng bahay ni Ada. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Pero natigilan ako nang may marinig akong atungal sa loob. Mas lalo akong kinabahan. Susugod na sana ako na magsalita si Ada. Kaya napahinto ako at pinakinggan ang usapan nilang mag-ama. Tay, kumalma naman ho kayo. Baka may makarinig po sa mga atungal ninyo eh. Anak, hindi ko na kaya na ganitong buhay. Kahit saan ako magpunta parang puno ng sakuna ang dala ko. Patayin mo na lang ako. Hindi ko ho yun magagawa, Tay. Kahit sabihin pang aswang kayo, tatay ko pa rin kayo. Anak, nahihirapan na rin ako. Gusto kong mabuhay ka na maayos kasama ng mga bago mong kaibigan. Pero kailangan din po kita. Saka hindi naman kayo masama, Tay eh. Palagi na lang ako sinusundan ng lolo mo. Gusto ko talaga niyang makuha. Ayokong madamay ang mga kaibigan mo. Tay, makakahanap din tayo ng paraan, ha? Maniwala lang ho kayo. Ada? Maglayo? Jax? Teka, anong ginagawa mo rito? Pwede ba akong pumasok? Narinig ko ang papalapit na yabag ni Ada at ang pagbukas ng pinto. Kita sa mukha niya ang gulat, pero hindi ako nagpahalata ng kahit anong emosyon. Ilang segundo kaming nagtitigan bago niya ako pinapasok. Pagdating sa loob, napasinghap ako dahil ang halimaw na nasa harap ko ay kamukhang-kamukha ng aswang na nakalaban ko. Mang Leo, kayo po yung matake sa amin. Teka, Jax, hindi siya yon. Nagkakamali ka. Maupo ka muna ha. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat ng mabuti. Hindi ko inaakalang aswang ang tatay mo, Ada. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At sino pa ba yung pagbibintangan ko? Kitang-kita ng mga mata ko yung ebidensya na aswang siya. Hindi naman ginusto ni tatay na maging halimaw siya eh. Jax, walang may gusto nun. Hindi ako umatake sa inyo, iho. Kahit kailan hindi ako nananakit ng inosenteng tao. Si Lolo Eli. Siya yung umatake sa atin nung gabing yon, hindi si tatay. Hindi ko alam, Ada. Naguguluhan na rin ako eh. Kung naguguluhan ka, iho, bakit hindi mo na lang ako patayin? Tay, ano ba yung pinagsasabi ninyo? Huwag niyo naman pong gawin niya sa sarili niyo. Tay, kahit mamatay pa kayo, hindi pa rin titigil si Lolo Eli. Mang Leo, handa ho ba talaga kayong mamatay? Nung una, naguguluhan ako. Alam kong ganong aswang ang nakalaban ko. Pero nang titigan ko si Mang Leo, nakita ko sa mga mata niya ang pagsusumamo. Mas lalo akong nakaramdam ng awa nang sabihin niyang patayin ko na lamang siya. Pasensya na po kayo kung pinagdudahan ko po kayo. Ano, iho? Papatayin mo na ba ako? Tay naman eh. Tay, huwag niyo naman sabihin niya no. Nakakainis naman kayo eh. Hindi ko po kayo magagawa. Alam kong hindi kayo yung aswang na nakalaban ko. At saka tatay kayo ng babaeng gusto ko. Ayokong babadshot sa kanya, no? Ikaw naman eh.
muna munang isingit yung pagkagusto mo sa akin, oh. Shucks, tulungan mo ako mapatay si Lolo Eli. Siya yung masamang aswang. Kahit parehas silang ayugok ng tatay ko, hindi masama yung tatay ko tulad niya. May alam akong paraan para hindi kayo matabla ng sibat na dala niya. Kung ganun sabihin niyo po sa akin, Mang Leo. Tutulungan ko kayong mapatay ang masamang ayagok na yon. Kailangan magsuot kayo ng damit na gawa sa balat ng usa. Kahit ano gawin ng isang ayogok, hindi tatablan ang may suot nito. Sige po, bukas na bukas. Mangangaso kami ni Max sa kagubatan. Marami pong usa doon. Nakita ko ang saya sa mukha ni Ada. Alam kong ayaw niyang saktan ang ama niya. Kaya ginagawa niya ang lahat para ipaglaban ito. Kinabukasan, maaga akong nagising. Inaya ko si Max na sa bahay ni na Ada kumain ng almusal. Kailangan naming magplano. Pagdating ko ron, nagulat ako nang makita ko sina Aling Eva at Mia. Magandang umaga. Nandito pala kayo, Aling Eva, Mia. Ay, syempre naman, nandito ako. Naalagaan ko ang baby loves ko eh. Ah? Sinong baby loves? Nanganak ko ba kayo, Aling Eva, nang hindi namin alam? Di ba menopause na kayo? Baka si Mia na lang yung pwedeng magkaanak. Oy, huwag naman. Ayos lang sana kung ako yung tatay. Ay nako, ang kukulit nyo. Pero yung baby loves kasi na tinutukoy ni nanay. Hindi natutuwa oh, tingnan nyo. Sino nga kasi? Wala namang mukhang bata dito eh. Yung tinutukoy kasi nilang baby loves, si Tatay Leo. Oh? Paano nangyari yun? Bumalik ba sa pagiging isip bata si Mang Leo? Kung puro pang-iinsulto ang maririnig ko sa inyo, lumayas na kayo sa pamabahay ko. Sige na! Nagkatinginan kaming lahat sa loob ng bahay nila. Tapos sabay-sabay kaming humagalpak sa tawa. Si Mang Leo lamang ang tanging nakasimangot. Paano naman kasi naming malalaman na siya pala yung tinutukoy ni Aling Eva na baby loves? Hindi ko inakalang aabot sila sa ganong tinginan. Habang sila'y ganon, kami naman ni Max, tahimik na umiinom ng kape habang nagpaplano. Ibig sabihin, Aling Eva, alam niyo na ho na aswang si Mang Leo? Una pa lang. Alam ko nang aswang siya. Talaga, Nay? Pero hindi ho ba kayo natakot sa kanya? Tatakot? Abay, hindi ah. Ang cute niya nga kapag ka lagi nakasimangot eh. Kaya siguro nagustuhan ko siya. Bia, gusto mo rin ba sa lalaking gwapo kahit nakasimangot? Kaya ko rin gawin yun para magustuhan mo ako. Ay nako, ikaw talaga. Ang hilig mo makasabat no? Kung gusto mong mangligaw ka na lang. Talaga? Sabi mo yan ah. Wala na ba yan? Tama na nga muna yung landian. Kailangan na muna nating tapusin si Lolo Eli para wala na tayong alalahanin. Sumang-ayon naman ang lahat sa plano ko. Kinahapunan, nagpunta kami ni Max sa kagubatan para mangaso. Kahit 3 usa lang, sapat na. Kailangan lang namin ng panangga laban kay Lolo Eli. Tutusukin namin ang puso niya gamit ang sibat para tuluyan siyang mamatay. Swerte kami ng araw na yon. 4 na usa ang nakuha namin. Wow! Ang galing niyo naman mga so. Siyempre naman, di ba? Simple lang yung pangangaso, no? Oo nga. Hindi kami nahirapan. Talaga ba hindi kayo nahirapan? O sige, kung gano'n bagubad nga kayo. Tayo naman Ano ba yun? Nakakahiya naman. Bakit yun naman sila paghuhubaling dalawa? Titignan lang natin kung wala nga ba talaga silang galos o sugat. Wala nga ho, Mang Leo. Hindi na ho natin kailangang magubad. Kung wala kayong tinatago, abay bakit tayo niyo ako sundin? Sige na, bagubad na kayong dalawa. Max, mami na tayo. Hindi tayo makakalusot sa kanya. Mas lalo mag-aalala si Mia at Ada. Gusto mo ba yun? Wala nga tayong lusot eh. Hoy, ano bang pinagbubulungan nyo dyan? Magubad na raw kayo, sabi ni tatay. Oo nga, magubad na kayo. Tingnan natin kung gaano kayo katapang kung wala talaga kayong galos. Nagkatinginan kami ni Max.
Gusto ko na lang talagang lamunin ng lupa. Puno kami ng sugat at galos dahil nakipagbuno kami sa mga usa. Hindi lang usa ang kalaban, may ahas at ibang mababangis na hayop pa kaming hinarap. Wala kaming nagawa kundi sabay na lamang naghubad. Shorts na lang itinira namin. Kaya ba talaga itsura ng mga madaling nakakuha ng usa? Diyos ko, Jax. Ano ba yan? Anong nangyari sa katawan mo? Halika nga dito, gagamitin kita. Ay nako, di ako makapaniwala. Sasabihin niyo pang napakadali lang ng ginawa niyo? Ay nako, alam ko namang hindi basta-basta ang manghuli ng usano. Tingnan niyo nga yung katawan niyo. Ano ba, gagamutin mo ba ako? Sisermonan mo ako ng buong gabi. Ay nako, salamat ka talaga. Mahal kita. Ano yun? Uy, laksan mo, hindi ko narinig. Ha? Ang sabi ko, maupo ka na, kamahalan. At gagamutin ko na yung sugat mo, ayun. Yan kasi mga napapala na mga mayayabang. O diba, baby loves? Tama ka dyan, baby loves. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa endearment nilang dalawa. Gusto kong umuwi, tumawa, at baka pati dumuwal. Kung wala lang tao, baka nagawa ko na ang lahat ng iyon. Oh, abay bakit parang nakangiwi ka dyan, Jax, ha? Hindi mo gusto yung tawagan namin baby loves, ano? Ikaw talaga, Max. Ilabas mo na yan. Baka matae ka pa sa kakapigil ang tawa eh. Pasensya na ako, Aling Emma. Nakakatawa talaga yung tawagan ninyo eh. Ano kayo, bumalik kayo sa pagiging teenager? Ay nako, magseselos lamang kayong dalawa. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa kayo sinasagot. Kaya wala pa kayong tawagan. O ano na? Tahimik na kayo dyan ah. Tinamaan. Ay nako, hindi na lang kaya natin sila sagutin, no Mia? Ano sa tingin mo? Sigurado naman akong busted sa akin yung Max na yan, no? Uy, Kahit hindi niya pa sinisimulan yung panliligaw niya. ay grabe ka naman. Sakit to na. Ako nga rin eh. Napapaisip tuloy ako. Baka kasi hindi siya pumayag sa naiisip kong tawagan namin eh. Alam mo, kahit ano pang tawagan ng gusto mo, papayag ako. Basta makasama kita habang buhay. Napansin ko ang kakaibang tingin na nina Ada at Mia. Parang may binabalak ang dalawa. Nagulat kami nang sabay silang tumawa. Kaya napatingin kami ni Max sa isa't isa at sabay na pangiwi. Sigurado kaming may hindi magandang plano ang dalawa. Kinagabihan, maganda ang paligid at sakto lang ang lamig ng hangin. Kaya inaya ko si Ada na maglakad sa dalampasigan. Ang balat ng usa, pinapatayo pa rin noon. Alam mo, gustong gusto ko talaga rito sa tabing dagat. Kitang-kita ko kasi yung nakikislapan at magagandang mga bituin tuwing gabi eh. Nakikita mo ba yung pinakamakinang na bituin na yun, Ada? Oo. Ayun oh. Siya yung pinakamakinang ngayong gabi. Ikaw yung bituin niya, Ada. Tuwing titingala ako sa langit, ikaw ang una kong maiisip. Ha? Teka, bakit parang iba yung tono ng pananalita mo? Parang nagpapaalam ka eh. Huh? Aalis ka ba? Saan naman ako pupunta? Alam mo, mas natatakot nga ako na kayo ang umalis dito sa baryo namin eh. Tungkol dyan. Kapag natalo natin si Lolo Eli, hindi na kami aalis dito. Talaga? Oo. Siya lang naman kasi yung dahilan kung bakit kami palipat-lipat ni tatay ng bahay eh. Kahit saan kami magpunta, lagi niya kami nasusundan. Pero bakit? Gusto niya kasi akong kunin. Gusto niya akong ibigay sa mas malakas na aswang para magkaanak ng ibang lahi ng ayogok. Kaya lang, hindi naman kasi ako aswang eh. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala sa'yo. Tatapusin natin si Lolo Eli. Magiging malaya kayo ni Mang Leo. Salamat, Jax ha. Makalipas ang ilang sandali,
Inihatid ko na si Ada sa bahay nila. Ayokong masyado kaming gabihin at baka may mangyaring masama sa kanya. Hindi kakayanin yon ng konsensya ko. Pagkatapos kong magpaalam, naglakad na ako pauwi. Nakasiwang ang pinto at may narinig akong kalabog sa loob kaya agad akong pumasok. Pagpasok ko, natigilan ako sa eksena. Sina Max at Mia, mahigpit na magkayakap. Max! Mia! Ano ginagawa niyo? Ha? Nagyayakapan? Kita ko nga nagyayakapan kayo. Ang ibig ko sabihin, bakit? Di ba ayaw mo kay Max? Sa wakas pare, nahulog na rin siya sa karisma ko. Uy, wow ha? Yabang mo naman. Pwede ko pang bawiin yung matamis kong oo kung gusto mo. Hoy, teka. Wala namang yan yun, no? Ay naku, ewan ko sa inyong dalawa. Ihatid mo na si Mia, gabi-gabi na. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa daan yan eh. Oh, yes, boss. Tayo na, Mia. Ihatid na kita. Napangiti na lamang ako. Mabuti pa sila. Kahit laging nag-aaway, naging magkasintahan na. Ako, kailangan ko munang talunin ang halimaw na yon para hindi na mapilitang umalis sina Ada sa baryo namin. Ilang gabi na rin kaming nag-aabang sa paglabas ni Lolo Eli, pero hindi pa rin siya nagpapakita. Kaya tumambay na lamang kami sa dalampasigan. Nandoon din si Lola Ivy at gaya ng dati, nagtitinda pa rin siya ng isda. Sa tingin ninyo, hindi na magpapakita si Lolo Eli? Ilang gabi na rin kasi. Hindi ko rin alam eh. Pero kahit wala siyang paramdam, kinakabahan pa rin ako. Shh! Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Mabuti na lang at mabilis na natahi ni Aling Eva yung balat ng usa. Oh. Say, baby girl. Ano? Baby girl? Ano ba naman yan? Wala bang iba dyan? He, huwag mo nga kami pakialaman sa tawagan namin ng baby boy ko. Baby boy. Palibhasa kayo ni Ada, wala pang tawagan. Pero sigurado naman ako na hindi kasing katawang-tawa ng baby loves at baby girl at baby boy ninyo. Nga pala Jax, may napili na akong itatawag natin sa isa't isa. Kung sakaling maging tayo. Talaga? Pwede mo bang sabihin sa akin? Kaso, nakakaya naman ko sasabihin ko kaagad eh. Hindi pa nga tayo, di ba? Kung ayos lang sa'yo, liligawan na kita. Tingnan mo sila Max at Mia. Ang saya-saya na nilang dalawa. Oo nga, Ada. Kawawa naman tong best friend ko. Okay, sige. Sasabihin ko. Pero sa'yo lang muna, Jax, ha? Hmm. Bubulong ko lang muna. Tapos, saka ko na lang ipaparinig sa kanila kapag naging tayo na talaga. Okay? Okay, sige ba? Ibulong mo na sa akin. Ang naisip kong tawagan natin, Bebe Mels. Ano yun? Yun ang magiging tawagan natin? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Pinag-isipan ko pa naman yun ng mabuti. Hindi naman sa ayaw ko. Gusto ko nga. Unique. Sabi ko sa'yo eh. Ang galing ko talaga mag-isip ng tawagan, ha? Oo nga eh. Napapangiti na lamang ako sa sinabi ni Ada. Gusto ko man siyang tutulan noon, natatakot naman akong baka mabasted ako. Nangako pa naman ako dati na okay lang sa akin kahit ano pang maging tawagan namin. Pero ano ba namang nakain nila at puro bebe ang trip nila? Hindi naman kami mga bibe para maging bebe. Bigla akong nagulat nang hilahin ni Ada ang kamay ko. Oh, saan mo ako dadalhin? Huwag mong sabihin itatahanan mo na ako, ha? O hindi, no? Gusto ko lang bumili ng isda dito kay Aling Ivy. Nagugutom ka ba? Pwede naman kitang ipagluto. Magandang hapon po, Lola Ivy. Magkano po 1 kilo ng isda ninyo? Ito ba? 50 lang ang kilo niyan, ha? Masarap at saka napakasariwa pa dyan. 1 kilo lang po yung bibilin ko. Teka, gawin nyo na pong 2 kilo, Lola. Mukhang ginutom yata si Ada eh. Walang problema. Eto, 100 lahat, ha? Ito po yung bayad, Lola. Salamat po.
pala, sa bagong buwan, magpapakita ang isang halimaw. Nako, maghanda kayo. 2 araw na lang at lilitaw na ang bagong buwan. Ano pong ibig niyo sabihin? Alam ninyo kung ano ang sinasabi ko. Kaya kung ako sa inyo ay talaga namang ngayon pa lang, maghanda na kayo. Sige ho. Salamat po sa paalala ninyo, Lola. Bumalik na kami ni Ada sa bahay nila. Hindi nawala sa isip ko ang sinabi ni Lola Ivy. Malapit na nga ang bagong buwan. Pagdating namin, narinig namin ang hagik-gikan ni na Aling Eva at Mang Leo. Oo, anak, Jax. Nandiyan na pala kayo. Ay, teka, ano yung dala ninyo? Saka, bakit nakabusangot naman ang mukha ninyo? Isda po ito. Lulutuin ko po sana sa kusina. Huwag na, ako na magluluto. Hindi na. Ako na, Jax. Kausapin mo na lang si Tatay Leo tungkol sa pagpapakita ni Lolo Eli ngayong bagong buwan, ha? Teka, anong ibig niyo sabihin? Sabi ni Lola Ivy, may magpapakitang aswang ngayong bagong buwan. Sa tingin ko si Lolo Eli na yon. Teka, ibig sabihin, kailangan na nating maghanda ngayon pa lang. Tama. At hindi ako papayag na manalo ang kasamaan sa kabutihan. Handa na akong harapin siya. Hindi na ako magtatago o tatakbo. Naks, ganyan nga ho, Tay. Lumaban po kayo, ha? Alam kong kayang-kaya niyo yan. Lahat kami ay handa ng makipaglaban. Sa bahay ni na Ada kami natulog at nakasuot na kami ng damit na gawa sa balat ng usa. Nihanda namin ang lahat ng sandata. Malakas ang loob ko. Lalabanan ko si Lolo Eli. Dahil hindi ko lamang liligawan si Ada, kundi papakasalan ko pa siya kaagad. Kahit Bebe Mels pa ang tawagan namin, ayos na yon. Sumapit ang bagong buwan at biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Lumabas na kayo! Gusto kong makita kung gaano kalakas ang mahihinang nilalang na katulad niya! Teka lang, bakit pa yung boses ng aswang na yon? Hindi ko alam. Siguro, ito na yung aswang na sinasabi ni Lola Ivy. Si Lola Ivy nga ang aswang na nasa labas. Paano nangyari yun? Kung ako sa inyo, lumabas na kayo at kalabanin ninyo ako! Sabihin mo, kasama mo ba si Lolo Eli? Kaya mo ba sinabi yung tungkol sa bagong buwan dahil matagal yun na plano to? Tayo na, Jax. Patayin na natin yung mga halimaw na yan. Kaming dalawa muna ni Max ang lumabas. Gusto kong siguraduhin ang bawat galaw namin. Baka patibong lang ito. Ayokong mawala si Ada sa akin. Paglabas namin, agad kaming sinugod ni Lola Ivy. Iniiwasan ko ang bawat hampas niya, habang si Max naman ay tuloy-tuloy ang pag-atake. Ngunit napakabilis ng halimaw. Nang mawala ang atensyon niya sa akin, agad ko siyang sinugod at nasugatan sa braso. Ang babagal ninyo! Ayan ba yung lakas na pinagmamalaki ninyo, ha? Huwag ho kayong pakampati, Lolo Ivy. Nagsisimula pa lang kami ni Max. Jax! Doon ka sa kaliwa! Kailangan mo siyang lituin para makahanap ako ng tiyempo na umatake. Kahit magsama pa kayong dalawa, hindi ninyo ako matatalo! Hindi ho kami magpapatalo sa inyo. Muntik na ako tamaan doon. Masyado siyang mabilis, Jax. Hindi ako magpapatalo. May pamilya pa kami bubuhay ni Mia. Max, dumistansya ka muna. Hayaan mo siyang lumapit sa akin. Mamatay na kaya! Gusto ko nang makiinom ng duga! Matagal na akong nauuha! Susugurin ko na siya, Max. Ako natatapos sa kanya. Sige na, bilisan mo. Habang nakatutok ang mga mata ni Lola Ivy kay Max, sinamantala ko ang pagkakataon at tinapos ang halimaw. Buong lakas kong isinaksak ang sibat sa puso niya. Malakas siyang umatungay. Parang nababaliw sa sobrang sakit. Kita ko kung paano bumaon ang sibat. Nanlaki ang mga mata niya hanggang sa tuluyan siyang bumagsak.
at hindi na muling nakagalaw. Nakakapagod pala talaga makipaglaban. Mabuti na lang napatay natin siya. Hindi pa tayo pwedeng makampante, Max. Hindi pa nagpapakita si Lolo Eli kaya humanda ka. Mas natatakot ako kung si Lolo Eli makakalaban natin. Alam ko kasi malakas siya eh. Alam ko yun. Kailangan ko si Mang Leo para tapusin ang ayugok na yun. Javier! Anong ginawa ninyo sa asawa ko? Asawa mo? Asawa mo pala si Lola Ivy? Max, kung naman makichismis sa buhay nila, ang isipin mo kalaban siya. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Sisiguraduhin ko walang mabubuhay sa inyo lahat. Mang Leo! Kailangan namin kayo. Huwag kayong mag-alala dahil lalabanan natin siya. Humanda ka na, Jox. Nakikita ko na yung panalo natin. Tinitigan ko si Lolo Eli. Kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding galit dahil sa pagkamatay ni Lola Ivy, na asawa niya pala. Mas lumaki ang katawan nito at mas nakatatakot ang anyo kaysa nung una ko siyang nakalaban. Hinigpitan ko ang hawak ko sa sibat na nagsisilbi kong sandata. Alam kong ito na ang huling laban para sa katahimikan ng lahat at para sa kalayaan ni Ada. Max, mahaba ang kuko niya at matatalim ang sibat niya. Kailangan mo mag-ingat, pare. Akala ba ninyo matatalo niyo ako? Ha? Jox, tinamaan ako sa balikat. Ang bilis yung kumilos mo. Mag-ingat ka, ha? Walang silbi ang mga sandata ninyo laban sa akin. Kukuhain ko ang buhay ninyo bilang kabayaran sa buhay ni Ivy. Jack, sumiwas ka! Ako nangarap sa kanya. Alam ko kung paano gumalaw ang isang kagaya niya. Mang Leo, delikado ho kayo. Mas malaki ho siya kaysa sa inyo. Hindi nyo kakayanin na mag-isa at magtutulungan po tayo dito. Magpapalit ako na kanyo. Baka nakakalimutan ninyo na aswang din ako. Jox, tingnan mo. Si Mang Leo nagbabago na rin ang anyo. Kahit ganun, kailangan pa rin natin siya tulungan. Hindi natin siya pwede pabayaan. Wala kang utang na loob. Mas malakas ako kaysa sa'yo, Leo. Tatapusin na natin ang laban na ito, mga ina. Alam ko na hindi mo ako tunay na anak. Naguluhan ako sa sinabi ni Mang Leo. Pero kahit na ganon, hindi ako nagpahalata. Ang mahalaga ngayon, matalo namin ang halimaw. Nagbanggaan ang dalawang aswang. Parehong ayaw magpatalo. Kahit sugatan si Max, pilit pa rin siyang lumalaban. Habang kaming lahat, naghahanap ng pagkakataon, tuluyang tapusin si Lolo Eli. Bakit hindi kayo nasusugatan? Anong nangyayari? Ano pa? Isinuot namin ang balat ng usa para protektahan kami. Hindi na uubra ang sipat mo dito, tanda! Jox, kayo na. Abala siya kay Mang Leo. Saksakin na natin para tuluyan na siya mamatay. Bilisan ninyo! Tapusin nyo na ang halimaw na ito habang hawak ko pa siya! Ito na ang katapusan mo! Hindi mo na maagaw sa akin si Ada! Hindi maaari! Hindi ako pwedeng mamatay! Hindi pwede! Mas mabuti pang mamatay ka na, tanda. Para makasama mo na si Lola Ivy. Max, hindi mo pa! Huwag mong pipitawan ang sibat! Bilisan mo! Sabay naming itinulak ang sibat papasok sa dibdib ni Lolo Eli. Ramdam ko ang bigat at lakas ng halimaw habang pilit siyang kumakawala. Ngunit sa huli, nanaig ang aming lakas at determinasyon. Unti-unting nanghina ang katawan niya hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak. Salamat sa Diyos. Tapos na ang lahat. Magkakasama na rin sila ni Aling Ivy sa kabilang buhay. Sa wakas, natapos na rin ang lahat ng to. At matutuloy na masayang buhay namin ni Mia. Ay. Salamat sa Diyos, malaya na si Ada. Nakita namin kung paanong nasunog si Lolo Eli. Naaawa ako, pero alam kong hindi na siya pwedeng kaawaan pa. Sobrang dami na niyang nagawang kasamaan at wala nang kapatawaran niyon. Napaupo ako sa lupa, hingal na hingal pero punong-puno ng saya. Alam kong sa wakas, ligtas na kami at hindi na kailangang umalis ni na Ada. Pagkalipas ng 1 linggo, maayos na ulit ang buhay sa baryo. At sa sandaling iyon, naghanda ako ng sorpresa para kay Ada.
Oh, teka. Bakit parang nadjejebs ka naman dyan? Ano, LBM? Kasi kinakabahan ako. Feeling ko mababaslid ako kahit hindi pa ako nagsisimula. Paano ba naman kasi? Kasal ka agad ang hinihingi mo sa kanya. Pwede ko naman siya ligawan araw-araw kapag magkaasawa na kami Sus. Ay, nako. Pero may point ka dyan, ha? Di kagaya ng isang Max dyan. Ako, parang walang utak. Masyado nagmamadali. Aba, hinalikan ako kaagad bago pa ako sumagot. Uy, grabe ka naman sa akin, baby girl. Alam ko naman kasi na mahal mo ko. Sus. Ay, nako. Pasalamat ka na lang talaga. Mahal na kita, ha? Ay, may naisip akong ideya. Alam mo, dahil sa pagiging ganito, genuine talaga ako. Ano yun? Ba't mo ko pinatukan, baby girl? Anong genuine? Oh, Genius kasi yun, ugok. sabi ko nga. Hindi, ganito kasi yun. Pwede naman sigurong sabay tayong apat na magpakasal. Ano sa tingin ninyo? Ay, salamat naman. Sa wakas may nasabi ka ring matino no? O sige, agree ako dyan. Di ba? Napangiti ako sa sinabi ni Max. Matagal na kaming magkakaibigan, kaya gusto kong pareho kaming maging masaya sa araw na yon. Natapos din ang lahat ng paghahanda. Kahit kabado ako, pinatatag ko ang sarili ko. Mahal ko si Ada at ibibigay ko sa kanya ang lahat ng makakaya ko. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya nang humarap ako sa kanya. May inihanda akong maikling tula para kay Ada. Shh! Huwag ka muna magsalita. Ako na muna. Ito yung ginawa kong tula para sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo sa balsang minamaneho ko. Nahulog na ang puso ko at ikaw kagad ang pinapangarap ko. Hindi ko inakala na darating ang araw na magiging akin ka. Mamahalin kita habang buhay, mahal ko. Kahit pa ang tawagan natin, Bebe Mills. Wow, ang ganda na tula mo, pare. Teka lang. Parang may mali sa sinabi mo eh. Anong mali dun? Yung parte na sinasagot na kita? Para maging akin ka? Dun din naman kasi yung punta natin, di ba? Sigurado ka bang sasagutin kita, ha? Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Ada. Pakiramdam ko, himatayin na ako sa mga sandaling iyon. Wala akong masabi. Nakatingin lang ako sa maamo niyang muka. Natahimik din ang lahat sa paligid. Tumikhim muna ako bago nagsalita muli. Kung tatanggihan mo ang pag-ibig ko sa'yo, mahal ko, hindi kita pipigilan. Dahil ang pagmamahal, pinipili ang kaligayahan ng minamahal. Yun ba talaga yung sagot mo? Oo, Ada. Mahal na mahal kita. Gusto kita makasama habang buhay kaya hinahalo kita ng kasal. Pero ganun pa man, hindi ko hawak ang puso mo. Jax, mahal din kita. At handa naman akong pakasalan ka para magkasama na tayo habang buhay. Talaga? Sinasagot mo na ako? Oo. Bebe Mouse, mahal kita. Sa sobrang saya ko, napasayaw ako ng parang baliw. Pero ayos lang. Ang mahalaga, sinagot niya na ako. Makalipas ang ilang linggo, handa na ang lahat para sa kasal. Pinili naming gabi ito gawin. Hindi lang dahil malamig, kundi dahil mas maliwanag ang mga bituin. At hindi lang pala double wedding ha, kundi triple wedding. Isa-isa kaming nagsalita ng mga pangako namin. Ada, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong tanungin kung bakit kita minahal pero wala talaga akong masagot Ang alam ko lang tumibok ang puso ko para sa'yo. Hiningal naman ako sa haba ng sinabi mo. Basta ako, ito lang yung masasabi ko. Salamat sa kabutihan at pagmamahal mo. At sana, hindi ka magsawang mahalin ako, Bebe Mouse. Oo, kami naman. Mia, alam mo naman na bata pa lang tayo, gusto na kita. Ako yung batang pinangakuan mo ng kasal. Max, ang sabi kong pangalan pero siguro bingi ka nun, kaya Jax yung narinig mo. Wala namang gusto sa'yo yung lalaking yun
Pero salamat. Binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon, baby girl ko. Araw-araw, gagawin kitang reyna ko. Sa totoo lang, ayoko naman talaga sa'yo nung una eh. Paano? Mayabang ka kasi, puro biro. Pero nung nasugatan ka ng aswang, ewan ko, kinabahan talaga ako eh. Alam mo yun, natakot ako na may masmang mangyari sa'yo. Pero salamat sa Diyos dahil buhay ka pa. At eto nga, magkasama na tayo ngayon. Oh, teka lang. Hmm. Excited naman kayo masyado sa You Mean Now Kiss the Bride eh. May iba pa si Nanay Eva at Tatay Leo. Ako na bang mauna, ha? Baka kung mauna kayo, baka puro drama at umiyak pa ako. Eva, salamat. Mahal kita. Ang dalawang salitang yan ang magbibigkis sa atin hanggang sa pagtanda. At sana habahan mo pa ang pasensya mo sa akin. Mahal na mahal kita, baby loves ko. Ay, hindi ko nga alam kung bakit kita nagustuhan eh. Ang sungit-sungit mo kasi. Parang pasan mo ang mundo. Mabuti na lang. Nilagyan ko ng love position ang kape mo. Nay! Kaya naman yan. Anong love position? Love potion, hindi position. Ay nako. Tama naman sinabi ko, anak. Iba't ibang position kasi mamaya ang gagawin. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa ni Baby Labs. Ano, Baby Labs? Sabay-sabay kaming natauha sa kakulitan ni Nanay Eva. Maya-maya, nang sabihin ng pari na maaari ko ng halikan ang aking bride, agad kong hinalikan si Ada ng buong pagmamahal. Ramdam kong masayang-masaya kaming lahat sa araw na iyon. Pagkalipas ng ilang taon, matatag pa rin ang pagsasama namin. At ng gabing iyon, dahil maganda ang tanawin, inaya ko sa labas ang asawa ko. Nakikita mo ba yung pinakamakinang na bituin sa langit? Oo, nakikita ko nga yung pinakamakinang na bituin ngayon. Naalala mo pa yung sinabi ko sa'yo? Na ako yung pinakamakinang na bituin sa kalangitan? Tama. Ikaw at ang magiging anak natin ang bituing yun. Kayo ang nagbigay sa akin ng kinang at kulay sa mundo ko. Ay, salamat Chaksa. At mahal na mahal kita. Hindi mo ako iniwan. Pinaglaban mo ko. Hindi tayo makakabuo ng pamilya kung hindi dahil sa tapang mong yan. Ganun talaga ang pagmamahal. Gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. Basta mahal kita. Ikaw, Jax, ang jackpot sa buhay ko. Marahan kong hinaplos ang bilog na tiyan ng asawa ko. Opo, 2 taon na po ang nakalipas at hinintay namin ang biyayang ito. Sila ang bubuo ng buhay ko at handa ko silang ipagtanggol sa kahit na sino. Ganon kalalim ang pagmamahal ko sa kanila. Masaya rin sina Max at Mia. 5 buwan na ang anak nilang lalaki. Sina Nanay Eva at Tatay Leo naman, mas tumibay pa ang samahan. Totoo nga, kayang gawin ng pagmamahal ang parang imposible. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Miss Jem. Muli, ako si Jax. At ito ang aking kwento. Yay! At ayun na nga ang kwento natin, mga kayanggaw. Yes. Sa point of view ni Jax. Jax. Si Bebe Loves. So may katawag kang Bebe Mel. Bebe Mels pala. Ayun. So ayan, comment nyo lang below yung favorite part nyo, yung natutunan nyo. At baka malay nyo, yung comment nyo ang ma-feature natin sa susunod na video. Episodes. Ayan. Maraming salamat po sa lahat Maraming ng mga salamat. nakinig. Don't forget to like, subscribe, and share the video kung nagustuhan ninyo. At kung bago ka lang, ayan, wag nang mahiyang mag-subscribe. Wag nang Yes. mahiya. Para magkita-kita tayo ulit sa susunod nating video.